Brittany! Late ka na naman? Sabi ng kanilang guro nang dumating ang dalaga sa classroom. Sorry po ma'am, hindi po kasi ako pinauwi kaagad ng manager ko sa part-time ko dahil may mga inasikaso po sila. Sabi niya, sa kanya napatingin ang lahat ng mga kaklase. Aba, pangatlong late mo na to sa loob ng 2 linggo. Sinabi ko naman sa inyo na hanggang 3 lang ang pinapayagan kong late sa loob ng 1 buwan. May ipapangako mo ba sa akin na hindi ka malilate na 1 pang beses sa loob ng susunod na 2 linggo? Nag-alangan si Brittany na sagutin ito dahil alam niyang hindi rin siya sigurado. Gayunman ay binigyan na lang niya ng assurance ang guro upang manahimik na ito sa pananenmon. Sige po ma'am, hindi na po ako malilate sa susunod na 2 linggo. Promise yan ha? Dahil sa susunod na late mo pa ngayong buwan na ito, ay imamark ko na ang lahat ng iyon as 1 absent. Sige po ma'am. Okay, sige. Umupo ka na sa seat mo. Umupo na nga sa kanyang seat si Brittany at doon ay nakinig sa lecture ng guro. Si Brittany ay 19 years old na at nag-aaral sa University of the Philippines, Diliman. 5 oras ang pasok niya sa eskwela. Matapos ang klase, ay papasok naman siya sa kanyang part-time job bilang isang cashier sa fast food chain. Mahirap ang buhay ni Brittany dahil hindi naman siya lumaki sa mayamang pamilya. Ang kanyang ina-inahan na siyang umampun sa kanya sa edad na 3 ay matanda na rin at hindi na siya kayang tustusan. Malaki ang utang na loob niya sa ina-inahan, kaya hindi niya ito magawang iwan. Anong klase siyang tao kung pababayaan na lamang niya ang taong nag-alaga sa kanya noong kailangan niya ang tulong nito? Matapos ang klase ay nagring ang bell ng school na hudyat na tapos na ang klase. Kinuha ni Brittany ang kanyang mga libro sa compartment ng kanyang desk. Nilapitan siya ng kaibigan niyang si Pamela. Hoy Brittany, alam mo bang may naghahanap sa iyong babae kanina? Ha? Sino? Pagtataka ni Brittany. Sabihin ko raw sa iyo na pagkatapos ng klase ay pumunta ka sa coffee shop na nasa labas ng school. Sino raw? Hindi ko alam eh. Nasa middle age na siya. Mukhang mayaman ng ante, sabi pa ni Pamela. Okay, sige. Pero paano ko naman malalaman kung sino roon ang babaeng naghahanap sa akin? Kilala ka naman niya, kaya siguradong pagpasok mo noon ay nandun na siya. Umupo ka na lang doon sa kung saan ka komportable. Siguradong lalapitan ka rin niya. Samahan mo ko. Gusto ka raw niya makausap ng solo lang eh. Ganun ba? Okay. Sige Pamela. Salamat ha. No problem. Tara na. Sabay na silang naglakad palabas ng school. Tumama sa kanilang mga balat ang sinag ng araw na hindi naman na gaanong mainit dahil 4:00 na ito ng hapon. Huy! Bumababa na yung grades mo, Brittany. Kapag hindi mo na-maintain ang magandang grades mo, baka matanggal ka sa mga scholars ng school. Eh alam mo namang, tayo mga mahihirap kailangan talagang kumayod sa pag-aaral para lang makapagtapos ng pag-aaral sa school na ito. Ayun na nga hindi ako makapag-concentrate itong mga nakaraang araw. Dahil nga inaagaw pa ng part-time ko ang oras ko, hindi na ako masyado nakakapag-review. Ang hirap maging mahirap, no? Tapos, dumagdag pa ang mga burgess dito. Anyayaman na nga, pero dito pa pinili mag-aral. Bakit hindi na lang sila mag-enroll sa mga school na mga pangmayaman? Inaagawan pa nila yung mga mahihirap na slot dito sa school Hay, mahirap talaga maging mahirap. Minsan nga, nag-i-imagine ako na sana ay biglang may dumating sa bahay at magpakilala mga magulang ko. Tapos, mayayaman pala sila. At doon na magbabago ang buhay ko. Nako, i-push mo lang yan. May 0.9% namang chance na mangyari yan. Since hindi mo naman kilala ang mga magulang mo, ako, talagang alam ko nang sila ang mga magulang ko. Sabi ni Pamela. Huy, ang sama mo Magpasalamat ka nga dahil lumaki ka sa mga magulang mo. Hindi kagaya ko na lumaking ampon.
Nakakahiya kaya maging ampun. Pakiramdam mo, pabigat ka. Narating na nila ang coffee shop. Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? O paano? Pasok ka na. At alis na rin ako. Papasok pa ako sa part-time ko. Ingat ka. Umalis na nga si Pamela. Pumasok sa loob ng coffee shop si Brittany at umupo sa gilid ng window glass. Nag-abang lang siya roon ng babaeng lalapit sa kanya. At wala pa nga 5 minuto ay nilapitan siya ng isang middle-aged na babae. Nakakapasok lamang sa loob. Malalamang mayaman ang babae dahil sa kasuotan niyang napakagara. Hello, Miss Brittany. Kamusta ka? Pagbati sa kanya ng babae. Hello po. Kayo po ba yung naghahanap sa akin? Ah, oo. Ako nga. Ngumiti si Brittany. Maupo po kayo. Salamat. Thank you nga pala dahil sumipot ka rito ha. Wala pong problema. Nakikurious din po kasi ako kung bakit niyo ako hinahanap. Bago ang lahat, anong gusto mong orderin? No problem. It's my treat naman. Kahit ano na po. Wala naman po akong allergies at hindi naman po ako mapili sa pagkain. Ganun ba? O sige, I'll order for you. Nag-order muna sila ng pagkain. Cake ito at 2 coffee. Wala pa 10 minuto ay dumating din ito sa kanila. Ako nga pala si Miss Cherry. I see. Ako pala si Brittany. Humigop ng kape si Cherry. Yes, I know. Paano nyo nga pala nalaman ang pangalan ko? Dahil pinaimbestigahan kita, miss. Pero bakit po? Dahil kamukha mo kasi ang isang matandang kakilala ko. I mean, hindi naman kayo totally magkamukha pero you know, there are some similarities. Ganun po ba? By the way, bago ang lahat, pwede mo bang ikwento sa akin ang family background mo? Nagtataka si Brittany kung bakit ito gusto malaman na matanda. Pero, anya wala namang something special sa family background niya at wala namang mawawala sa kanya kung sasabihin niya ang hinihingi impormasyon na matanda. Bale, lumaki po ako sa ina-inahan ko noong 3 taong gulang pa lamang po ako. Inampun po niya ako dahil binigay daw po ako sa kanya ng isang babae. Hindi ko rin po kilala kung sino ang babaeng yun dahil hindi na po siya makontak ni Mama. Dahil po single si Mama at gusto magkaanak kaya tinanggap po niya ako. Oh, sorry to hear that. Kayong 2 na lang ba ang magkasama ngayon sa buhay? Opo. Kamusta naman siya? Nasa bahay na lang po siya at may sakit. Pero dahil po sa kahirapan namin, minsan pinipilit niya ang sarili na magtrabaho pa rin sa palengke. Naawa nga po ako sa kanya eh. Oh, ganoon ba? Congratulations nga pala dahil nakapasa ka dito sa UP. Siguradong na-intimidate ka sa mga estudyante doon dahil talagang namang sosyal ang mga nag-aaral doon. Totoo ang sinabing ito ni Sherry. Naiinggit siya sa mga kaklase niyang may pinakabagong model ng cellphone. May mga laptop, may mga sasakyan, may mga magagandang alahas, may mga magagandang damit. Samantalang siya, nabubuhay sa bare minimum. Kuminsan ay hindi pa naaabot ang bare minimum na yun. Aminado naman siyang naiinggit siya sa iba. Bilang tao ay valid naman ang kanyang nararamdaman. I mean, nakakaramdam naman po ako ng inggit pero I'm still happy for them. Naglaro ng lalamunan si Cherry. So ganito no? Ang totoo niyan ay mayroon akong iaalok sa iyong trabaho. Ano pong trabaho? Pagtataka ni Brittany. Ganito kasi. Wife ako ng isang billionaire and he is looking for his daughter. Matagal na niyang hinahanap ang anak niya pero talagang mailap ang kapalaran na muling pagtagpuin sila. Matanda ng asawa ko at gusto ko sanang bago siya mamaalam sa mundong ito ay makita niya ang anak niya. Okay po, sabi ni Brittany na gustong pagpatuloyin sa pagkukwento si Cherry. So, ayun na nga.
Since hindi namin mahanap ang anak niya, pwede bang magpanggap ka bilang ang anak niya while he's still alive? Don't worry, in my estimation, 3 to 5 years na lang naman ang itatagal niya sa mundo. Mabilis ang tumakbo ang oras sa panahon ngayon. Nabigla si Brittany dahil hindi niya inaasahan ang inaalok na trabaho sa kanya ni Cherry. Magpapanggap po ako bilang ang anak niya? E paano po kapag nalaman niyang niloloko lang po natin siya? Hindi niya malalaman yun unless may magsabi sa kanya. Dependent na lang sa akin ang asawa ko at wala naman siyang ibang maaasahan. Bukod doon, he has 100% trust in me. Hindi niya ako pagdududahan. Sorry po, pero bakit po ako naisipan yung alokin? Dahil nga sa kaunting similarities ninyong dalawa. Siguradong kapag nakita ka niya at sinabi kong ikaw ang nawawala niyang anak, hindi ka niya pagdududahan. Dahil sa similarities sa ilang facial features niyo. Parang hindi ko po kaya, Miss Cherry. Hindi ko po kaya manloko ng ibang tao. I'll offer you 1 million. Sabi ni Cherry na ikinalaki ng mga mata at tenga ni Brittany. 1 million pesos? Oo. Gagawin ko ang lahat para lang mapasaya ang aking mister. Sana ay matulungan mo ko rito. Hindi mapanatig si Brittany, bagamat nasisilaw siya sa malaking pera, ay labag naman ito sa kanyang moralidad at konsensya. Miss Cherry, pwede niyo po ba akong bigyan ng time para mag-isip? Kailangan ko muna kasing pag-isipan ito ng mabuti. No problem. Sana ay makapag-isip ka na as soon as possible. Heto ang calling card ko. Please call me there kapag may desisyon ka na. Okay? At inabutan siya nito ng calling card. Salamat po. Tinapos lang nila ang pagkain at matapos ay umalis na rin sila. Habang naglalakad si Brittany ay hindi siya mapanatag sa kakaisip ng tungkol sa inaalok ni Cherry sa kanya. Gustong gusto niyang tanggapin ng alok nito, pero labag naman ito sa kanyang kalooban. Dumaan muna siya sa palengke kung saan ay nagtatrabaho ang ina bilang tindera ng mga gulay. Tumayo lang siya mula sa malayo at pinagmasdan ang ina. Sobrang nahabag siya sa ina. Sa kabila ng katandaan nito ay pinipilit pa rin itong bumangon at magbanat ng buto para lang makatulong sa kanya. Maya-maya ay nakita niyang pinagalitan na may-ari ng tindahan ang kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay hingi ng pasensya dahil sa maling nagawa. Namali kasi ito ng presyong ibinigay sa customer, kaya nagreklamo ang customer sa may-ari. Imbis na lapitan ng ina, ay lumayo na lamang siya dahil alam niyang hindi rin gugustuhin ng ina na makita niyang pinapagalitan ito. Habang naglalakad papalayo, ay naiyak siya, ngunit kaagad din niyang pinunas ang luha mula sa kanyang mga mata. Pag-uwi niya sa bahay, habang nagre-review siya ng mga pinag-aaralan nila kanina, ay bumabalik sa isipan niya ang alok ni Cherry. Gustong gusto talaga niya itong tanggapin. Nagdasal siya sa Panginoon na gabayan siya sa desisyong gagawin niya. Nang gabi ay naghapunan sila. Ikinuwento niya sa ina ang alok ni Cherry sa kanya upang hingin ang opinyon nila dito. At ito ang sinabi ng ina. Sinabi pa talaga niyang gusto niyang mapasaya ang asawa niya bago ito mamatay? Opo, Mama. Yun daw po ang dahilan niya. Ganoon ba? Eh kung ako ang tatanungin, ay baka tanggapin ko ang alok niya. Oo, mali ang manloko. Pero para naman sa ikakasaya ng kapwa natin yun. Pero anak, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Hindi kita kayang pag-aralin, kaya kung tingin mong yan ang mas makakabuti sa'yo, ay gawin mo. Pero kung gagawin mo iyon nang dahil sa akin, please, huwag mo na yung ituloy pa dahil ayoko maging pabigat ako sa'yo. Kung tatanggapin man ni Brittany ang alok ni Cherry, yun ay dahil sa kanyang ina. Hindi na baling maghirap siya. Ang inaalala lang niya ay ang ina. Awang-awa kasi siya rito. Sige po, Mama. Pag-iisipan ko pa ito na mabuti.
Oo, pag-isipan mo ng mabuti dahil mabigat na responsibilidad yung inaalok sa'yo ng kung sino man ang babaeng yan. Nagsunod-sunod ang mga araw at walang ibang laman ng utak ni Brittany kung hindi ang alok ni Cherry. Hanggang sa isang araw, nang matapos ang part-time niya, ay nagbilang na siya ng pera sa manager office. Sinabi sa kanya ng manager kung magkano dapat ang laman ng kahera niya. 19,300 dapat ito. Ang kaso, 17,300 lamang ang nabilang ni Brittany. Ilang ulit pa niya itong binilang, ngunit 17,300 pa rin talaga ang lumalabas. Sir, short ako ng 2,000, sabi niya. Kaltas sa'yo yan, sabi ng manager. Sobrang nalungkot si Brittany dahil sobrang laki ng 2,000 kaltas para lamang sa isang araw. Isang linggo na niyang sahod iyon. Sa huli ay wala rin siyang ibang nagawa dahil ganoon talaga ng patakaran sa kanila. Kahit magreklamo pa siya ay wala rin itong pakinabang. Kasalanan niya ito dahil hindi siya naging maingat sa paglabas ng pera mula sa kahera. Habang naglalakad siya papunta sa school ay naiyak na lamang siya. Nagpapagod lang siya sa pagtatrabaho para lang sa wala. Dahil sa pagkakashort niyang iyon ay nakapagdesisyon na siya. Tinawagan niya ang numero ni Cherry. Hello? Pagsagot ni Cherry. Hello po, Miss Cherry. Ako po ito, si Brittany. Oh, Brittany, napatawag ka. Pwede po bang makipagkita sa inyo mamayang after school? Nakapagdesisyon ka na ba? Opo, nakapagdesisyon na po ako. Sasabihin ko po ang desisyon ko mamaya. Napanghiti sa tuwa si Cherry na malaki ang pag-asang positibo ang maririnig niya mula kay Brittany. Okay, sige. Let's meet up later doon pala sa coffee shop. Okay? Thank you po, Miss Cherry. Sige po, ibababa ko na po. Kita na lang po mamaya. Okay, sige. Bye, Brittany. At ibinaba na nila ang kanilang cellphone. Ipinagpatuloy ni Brittany ang paglalakad patungo sa school. Ngayon ay desidido na talaga siya. Nang matapos ang klase ay nagtungo na nga siya sa coffee shop na nasa labas ng school. Pagdating niya roon ay naroroon na si Cherry na nakaupo sa dati nilang pwesto noon. Nakahanda na rin ang pagkain para sa kanila dahil inorderan na siya ni Cherry kanina pa. Thank you po, Miss Cherry, sa pagpayag niyong makipag-usap sa akin ngayon, sabi niya nang siya'y umupo. No, Brittany. Actually, ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil tinawagan mo ko. Matagal na ako naghihintay sa calls mo. Mabuti na lang at diningin ng Diyos ang mga panalangin ko. Pasensya na po kung medyo natagalan. Hindi po kasi madali para sa akin na magdesisyon eh. No, it's okay. I totally understand you. Mabuti pa, let's eat na muna before we discuss your decision. At pinagsaluhan na nila ang cake na nasa hapag nila. So, kumusta naman ang pag-aaral mo? Tanong ni Cherry. Heto, medyo bumaba na po ang grades ko sa school dahil hindi ako masyado nakakapag-focus gawa ng trabaho ko. Ang masama pa, na-short ako ng 2,000 kanina sa pagkakahera. Sahod ko rin yun ng 6 na araw sa pagtatrabaho. Nagpagod lang po ako para lang sa wala. Sinundan pa niya ito ng pagbuntong hininga. Naawa naman si Cherry. Naku, mahirap nga yan. Talaga palang mahirap ang buhay mo, no? Ngumiti lamang ng pilit si Brittany bilang tugon. Matapos kumain ay nagsalita na si Cherry upang ungkatin na ang tungkol sa desisyon ni Brittany. So, pag-usapan na natin yung tungkol sa decision mo. Can you please tell me kung ano ba ang naging decision mo? Lumunok ng laway si Brittany. Miss Cherry, gusto ko pong tanggapin ang inaanok niyo sa akin. Napangiti sa tuwa si Cherry. Thank you. I'm expecting you to say that. Huwag niyo po sanang isipin na masama akong tao dahil tinatanggap ko itong alok ninyo. Hindi po ako manloloko.
Ang kaso po, kailangan ko po talaga kasi ang pera ngayon para sa nanay ko. At saka naisip ko rin naman po na hindi masama ang intensyon ninyo. Gusto niyo lang naman pong maging masaya ang asawa ninyo. Oo naman, kahit sino hindi iisipin na manloloko ka o tayo. Minsan tama rin na manloko na ibang tao kung ito ang mas magbibigay sa kanila ng kasiyahan. Huwag kang mag-alala, hindi mo pagsisisihan ang desisyon mong ito. Kailan po ako magsisimula sa pagpapanggap? Ngayong Lunes na ito. Pwede ka na ba magsimula? Ipapakilala na kita sa magiging papa mo. Hindi po ba siya magdedemand ng DNA test? Hindi siya magdedemand ng DNA test, pero if in case na magdemand siya, may nakahanda na akong peking dokumento para doon. Kinasabwat ko yung kaibigan niyang doktor. May tiwala siya daw sa kaibigan niyang doktor na yun, kaya hindi siya magdududa sa mga papeles na ipapresentan natin sa kanya. Maipapangako niyo po ba talaga na hindi niya malalaman ng katotohanan? Ayoko po kasing masaktan siya kapag nalaman niyang niloloko lang natin siya. Ano ka ba? Masyado ka nag-overthink. Basta, magtiwala ka sa akin. Wala kang kaharaping problema sa pagpapanggap mo. Sige po. Ano? Do you still have any questions? Medyo nakakahiya po pero kailan ko po makukuha yung pera? I will give you 5,000 weekly. Then ibibigay ko sa iyo ang kulang kapag namatay ng asawa ko. For example, my husband died 2 years from now. Ibabawas sa 1 million pesos yung lahat ng naibigay ko sa iyo weekly. Okay lang ba yun sa iyo? Ayos lang naman po sa akin. Pero pwede po ba akong kumuha ng kahit maliit na advance? Gusto ko pa sanang kasing ipa-check up si mama. Ayos lang naman sa akin. Magkano bang hinihingi mo? Ipapa-check up ko pa po siya kaya hindi ko pa po alam eh. I see. No worries. Ipa-check up po siya whenever you are free. Nasabihin mo sa akin kung magkano kailangan niya. Ako na ang bahala sa kanya. Okay? Inabutan siya ng 10,000 pesos si Cherry. Heto ang 10,000. Hindi ito kasama sa 1 million na ibibigay ko sa iyo. I'm just giving this to you out of gratitude. Okay? Natuwa si Brittany. Thank you po, Miss Cherry. Ang bait niyo po. No problem. Basta sabihin mo lang sa akin kung mayroon ka pang mga kailangan. Okay? Sige po. Maraming salamat po ulit ha. Matapos silang mag-usap ng araw na iyon, ay naghiwalay na ni sila. Bago umuwi ay nag-grocery muna siya sa supermarket. Tuwang-tuwa si Brittany habang nag-grocery siya. Alam kasi niyang pag-uwi niya sa bahay ay tiyak na matutuwa ang kanyang ina sa mga dala niyang pasalubong para dito. Umabot ang 5,000 piso ang nagastos niya sa mga pinamili niyang grocery. Pag-uwi niya sa bahay ay naroroon na ang kanyang ina. "Oh Brittany, sumahod ka na?" Tanong ng ina habang pinagmamasdan ang 2 karton ng mga grocery. "Parang ganoon na nga po mama. I mean, alam niyo po yung tungkol sa alok sa akin ng babae? Di ba po pa?" "Oo. Tinanggap mo na bang alok niya?" "Opo mama, tinanggap ko na po dahil nahihirapan na po ako sa part-time ko. Na-short po kasi ako kanina ng 2,000. Nakakatakot na pong magkahera ulit dahil baka mamaya ma-short ulit ako. Ayoko namang magsayang lang ng oras sa pagtatrabaho ng part-time ko. Tapos yun pala, ikakaltas din ang buong sahod ko sa mga short ko." "Anak, sigurado ka na ba talaga sa desisyong mong yan? Kasi wala nang atrasan yan. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa oras na mabuko ang plano ninyo nung babaeng nag-alok sa iyo. Wag po kayo mag-alala, mama. Hindi po kami mabubuko na matandang milyonaryo. Basta, nakasupport lang ako sa kung anuman ang desisyon na gagawin mo." Samantala, kinabukasan ay nag-resign na si Brittany sa part-time niya sa fast food. Immediate ang resignation niya na nirequest niya. Ang kaso, hindi ito inaprobahan ng kanyang manager dahil kailangan daw niya mag-render. Pero dahil confident siya na may regular na trabaho na siya bilang
ang peking tagapagmana, ay naglakas loob siya mag-awol na lamang na mag-Lunes matapos ang klase ay sinundo na siya ng kotse ni Sherry. Handa ka na ba, Brittany? Opo, ready na po ako, Miss Sherry. At ngumiti si Cherry. Matapos ang isang oras sa biyahe, ay narating na nila ang isang pangmayamang village. Dito nakatira ang mga nasa pinakatuktok na lipunan na kagaya na lamang ng mga negosyante, politiko at artista. Pinagmasdan ni Brittany ang mga bahay na nadadaanan nila. Lahat ay magagara. Walang makikita ni isang mahirap na bahay doon. May nakita pa siyang isang artista na inilalakad ang kanyang aso. Wow! Artista yun ha! Pagkamangha niya. Maraming mga nakatirang artista dito, kaya palagi kang makakakita ng mga sikat dito. Napakayaman po pala talaga ang asawa ninyo, Miss Cherry. Sobra. Mas mabibighani ka kapag nakita mo ang bahay niya. Matapos ang 5 minuto ay narating na nila ang isang napakaganda at napakalaking bahay na mayroon pang fountain sa harap ng main door nito. Mayroon ding garden sa paligid ng mansyon. Ang pinakamalapit na bahay sa mansyon na yun ay halos 20 meters. Sobrang lawak kasi ng garden at bakuran ng mansyon. Napakarami ring puno ang nakapaligid dito. Tumigil sa garahe ng bahay ang kotse at lumabas na sila roon. Halika na, pumasok na tayo, sabi ni Sherry at pumasok sila sa loob ng main door. Nabighani pa si Brittany dahil ang main door ay napakalawak at napakataas pa. Good morning po, madam. Pagbati ng isang kasambahay na naka-uniforme na pangkasabahay, itim na t-shirt at puting apron. Good morning din. Ito nga pala si Brittany. Magmula ngayon ay isa na siya sa mga amo ninyo. Dahil siya lang naman ang matagal nang nawawalang anak ng asawa ko. Napatakip sa bibig ang kasambahay na ito dahil sa sobrang gulat at tuwa. Talaga po? Ma'am, ako po si Bethring. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Salamat po, Ate Bethring. Ikinagagalak ko rin po kayo makilala. Bethring, paghandaan mo kami ng cake at juice, okay? 3 kami. Dalhin mo sa kwarto ng asawa ko dahil magkakaroon ng reunion doon, okay? Sige po, madam. At umalis na ang kasambahay at nagtungo sa kusina upang sundin ang inutos si Cherry. Dumiretso naman sa pangalawang palapag ng kwarto si Cherry habang nakabuntot si Brittany. Huminto sila sa paglalakad sa tapat ng isang kwarto. Ito ang kwarto ng asawa ko o ng papa mo. Gusto kong magmula ngayon ay tawagin mo na siyang papa. Okay ba? Sige po, Miss Cherry. And mas maganda kung tita na lang ang itawag mo sa akin. Okay ba? Sige po, tita. Kumatok na sa pinto ng kwarto si Cherry. At binuksan din ito matapos ang 10 segundo. Nakaupo ang asawa niya si Fernando sa sopa habang pinagmamastan ng isang litrato. Puti na ang buhok nito, pati kilay at balbas. Mahal ko? Itinago ni Fernando ang litrato at tumingin sa kanila. O mahal ko, sino yung kasama mong babae? Pagtataka na matanda. Umupo si Cherry sa sopa sa tapat ng asawa at sumunod naman si Brittany. Mahal, nabanggit ko sa iyong may sorpresa ako sa iyo, hindi pa? Nabanggit mo nga yun, mahal. Kinuha ni Cherry ang isang peking dokumento sa kanyang bag at inabot ito kay Fernando. Mahal, basahin mo ito. Isa itong paternity test. Nahanap ko na ni sa wakas ang nawawala mong anak. Masayang sabing Cherry. Nagulat si Fernando. Kaagad niyang tinignan ang dokumento at nakita nga niyang 98.33% na magkadugo sila. Napatingin si Fernando kay Brittany at kaagad niyang nakita ang sarili niya dito. May pagkakapareho nga ang itsura nilang dalawa noong kabataan niya. Hindi siya nagduda sa dokumentong ibinigay ni Cherry
dahil wala naman siyang dahilan upang magduda. Anak, ikaw na ba talaga yan? Ngumiti ng pilit si Brittany. Opo, Papa. Ako nga po ito. Lapitan mo ang papa mo, Brittany. Utos si Cherry at ginawa naman ni Brittany. Umupo siya sa tabi ni Fernando. Kaagad siyang niyakap ni Fernando habang naguunahan ang luha sa mga mata nito. Matagal kitang hinanap, anak. Walang ibang naramdaman si Brittany kung hindi matinding konsensya. Paniwalang paniwala ang matanda sa kasinungalingan nilang dalawa ni Cherry. Nang magyakapan sila ni Fernando ay nagkatinginan sila ni Cherry. Sinenyasan pa siya nito na ipagpatuloy lamang ang pag-arte na siya naman niyang sinunod sa kabila ng nararamdamang konsensya. Ako rin po, Papa. Matagal ko na po kayong hinahanap. Maraming salamat po dahil nahanap na rin po kita sa wakas. Pasensya ka na kung nawalay ka sa akin, ha? Naghiwalay na sila sa pagyayakapan. Ayos lang po, Papa. Ang importante po ay nagkasama na po tayo ngayon. Pwede mo bang ikwento sa akin ang mga naging buhay mo, anak? Gusto kong malaman. Naglaro ng lalamunan si Brittany at sinundan ng pagkakwento ng tungkol sa naging buhay niya sa poder ng kinikilalang ina. Hindi niya kinailangan magsinungaling. Sinabi lamang niya ang totoo. Awang-awa naman si Fernando nang malamang kinakailangan mag-part-time ni Brittany habang isinasabay sa pag-aaral. Habang siya ay namumuhay sa ganito karangyang buhay, ang anak naman niya ay naghihirap ng ganoon. Pasensya na talaga, anak, ha? Sana ay mapatawad mo ako. Wala po yun, Papa. Tumingin si Fernando kay Cherry. Mahal, paano mo nahanap ang anak ko? Mahal, nakita ko kasi siya isang araw sa part-time job na pinagtatrabahuhan niya. I thought na may similarities ang mukha ninyong dalawa, kaya hindi ako nagdalawang isip na i-approach siya para tanungin tungkol sa family background niya. To my surprise, nalaman kong ampun lang pala siya ng kinikilala niyang ina. After nun, syempre, hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na tanungin siya for a paternity test. At hindi naman siya tumanggi. Kaya heto na ako ngayon. Pagsisinungaling niya. Maraming salamat, mahal. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mo para mapasaya lamang ako at matupad ang pangarap kong matagpuan ang anak ko. Alam mo naman, mahal, na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi ba? Natouch si Brittany sa pagmamahalan ng mag-asawa. Nang matapos sila mag-usap, ay umuwi muna si Brittany sa bahay ng kanyang ina. Doon ay kinuwento niya ang lahat ng mga nangyari. Anak, napagpasyahan mo na yan. Kailangan mo maging matatag sa desisyong ginawa mo. Huwag ka na makonsensya. Sisikapin ko po, Mama. Anyway po, nakiusap po sa akin si Sir Fernando na doon na ako tumira magmula ngayon. Ayos lang po ba yun sa inyo, Mama? Ayos lang sa akin, anak. Basta kung saan ka panatag, susuportahan kita. Huwag mo akong alalahanin dahil ayos lang naman ako dito. Salamat po, Mama, ha? Nagligpit din kaagad ng mga gamit si Brittany. Karamihan ay mga gamit niya sa school. Sinabi kasi niya sa kanya ng ama na bibilihin siya nito ng mga magagandang damit sa mall bukas. Kaya hindi na siya nagdala ng maraming damit. 2 damit lang ang dinala niya. Kinabukasan, matapos ang klase, ay sinundo siya ng isang magarang kotse sa labas ng school. Huy, Brittany! Sino yan? Tanong ni Pamela. My father. Nakita ko na ang totoong papa ko. Sabi ni Brittany na ikinagulat ni Pamela. Papa mo? Anak, tara na! Sabi ni Fernando nang buksan ang window mirror. Bye, Pamela! Kita na lang bukas, ha? At pumasok na si Brittany sa loob. Saka naman umandar ang kotse. Si Pamela naman ay naiwang gulat na gulat. Hindi makapaniwala.
Nang umupo si Brittany sa upuan sa loob ng kotse, ay nagdalawang isip pa siya kung tama bang sabihin kay Pamela na papa niya talaga si Fernando. Nawala siya sa kanyang katinuan ng ilang sandali dahil sa kagustuhan niyang magyabang ay hindi na siya nakapag-isip ng tama. Sa huli ay wala na siyang magagawa dahil nasabi na niya ang bagay na hindi niya dapat sinabi. Nang araw na iyon ay binilhan nga siya ni Fernando ng sangkatelbang mga kagamitan, damit, sapatos, bag, mga makeup, mga alahas at mga bagong gadget. Lahat ng bagay na pinangarap ni Brittany ay ibinili sa kanya ni Fernando sa loob lamang ng isang araw. Ganito ba ang maging mayaman? Ang sarap pala maging mayaman. Yan na lamang ang nasabi niya sa kanya sarili habang may inggit sa puso niya towards sa mga taong mayayaman talaga. Sana ako na lang talaga ang totoong anak ni Sir Fernando. Bulong niya sa ere at nagbuntong hininga dahil alam niyang imposibleng mangyari iyon. Sa kabilang banda, nasa bahay si Cherry at kasama niya roon si Alexander, ang kanyang kabit. Ipinakilala niya si Alexander kay Fernando noon bilang kanyang kapatid, kaya walang nagdududa kay Alexander bilang lalaki ni Cherry. Nasa kwarto nilang mag-asawa si Cherry at Alexander. Nakaupo siya sa upuan at si Alexander naman ay nakatayo sa may balcony. Mukhang so far ay maganda naman ang progress ng plano natin, Cherry. Yes, very okay. Salamat sa babaeng iyon. Pinapainom mo na ba siya ng mga gamot na magpapalala sa sakit niya? Oo naman. I've been doing this since last week pa. Pero kailangan muna niya maipamana sa peking anak niya ang lahat ng mga ari-arian niya. Yes, of course. Dahil kung hindi, para saan pa itong mga pinaplano nating to? And then after niya maipamana doon sa peking anak niya ang mga ari-arian niya, we will just ask her to transfer the title to us, and after that, mapapasa atin na ang lahat ng mga ari-arian na matandang yun. At humalakhak si Alexander. Tumayo si Cherry at nilapita sa balcony si Alexander. Niyakap niya ito mula sa likod. Mahal, konting tiis na lang at matutupad na rin natin ang mga pangarap natin. Ano ka ba? Baka may makakita sa atin. Wala yan. Wala namang tao sa baba. Tumingin sa paligid si Alexander at wala nga siyang nakitang kahit na ano, kaya hinayaan na lamang niyang yakapin siya ni Cherry mula sa likod. Samantala, sa labas ng mansyon ay may nakakita sa pagyakap ni Cherry kay Alexander. Ito ay si Mang Ben, ang hardinero ng mansyon. Nang makita niya ang pagkakayakap ni Cherry kay Alexander, ay kaagad siya nagtago sa likod ng isang puno. Diyos ko, ano tong nakikita ko? Ganoon na ba ang mga magkakapatid sa panahon ngayon? Kaagad siyang palihid na pumasok sa loob ng mansyon at nagtungo sa kusina. Nandoon ang kasambahay na si Berting. Berting, alam mo ba, nakita ko si Ma'am Cherry kanina. Niyakap niya sa likod si Alexander, yung kapatid niya. Ani ni Mang Ben. We? Totoo ba? Oo magkapatid pa talagang dalawang yan. Ewan ko nga eh. Kada na lang wala rito si Sir Fernando, palagi na lang yan nandito sa mansyon. Tapos, pumapasok pa sa kwarto ni Sir. Kahit naman kapatid niya si Cherry, hindi siya dapat pumapasok doon. Hindi naman kaya, hindi totoong magkapatid ang dalawang yun? Ewan ko sa kanila. Nabahala si Aling Berting. Isumbong kaya natin yung kay Sir Fernando? Tanong ni Mang Ben. Hoy, wag! Alam mo namang matanda na yung tao. Baka mamaya atakihin pa yan sa puso kapag bigla mo sinabi yan. Buti sana kung kumpirmado nga natin yun. Paano kung niloloko lang pala ni Ma'am Cherry si Sir Fernando? Wala pa namang ibang maaasahan si Sir Fernando, maliban doon sa anak niya. Oo nga Lumipas ang maraming araw. Hindi napigilan ni Aling Berting na sabihin ang totoo kay Brittany. May tiwala kasi ito kay Brittany dahil naniniwala siyang
Anak talaga ni Sir Fernando ang dalaga. Naglilinis siya noon sa kwarto ni Brittany. Ma'am Brittany, may sasabihin lang sana ako sa'yo. Aling Berting, wag yun na po akong tawagin ma'am. Kahit Brittany na lang po. Hindi po kasi ako panatag. Ay ma'am, ayoko pong tawagin kayo sa pangalan niyo lang. Nataas po kasi ang respeto ko sa mga amo ko. Kaya palagi ko po kayong tatawaging ma'am. Nga pala, may sasabihin lang ako sa'yo. Ano po yun, Aling Berting? Kasi, huwag ka maingay ha. At huwag mong ito sabihin kahit na kanino. Lalo na kay Ma'am Cherry. Baka, kapag sinabi mo ito sa kanya, ay bigla niya akong sisantihin. Naintriga si Brittany sa ganitong uri ng pananalita ni Aling Berting. Yes po, Aling Berting. Ano po meron? Halatang hindi mapakali si Aling Berting. Kasi, ganito yan. Nakita daw ni Mang Ben si Ma'am Cherry na niyakap yung kapatid niyang si Sir Alexander sa likod. Tingin ko, masyadong kaduda-duda yun. Si Kuya Alexander? Hindi naman kaya sweet lang sila sa isa't isa? Ikinuwento ni Aling Berting kay Brittany kung bakit kaduda-duda ang pagkakayakap ni Cherry kay Alexander. At saka naman ito na pagtanto ni Brittany. Labis na napaisip si Brittany kung totoo nga bang kapatid ni Cherry sa Alexander. Wala naman itong masyadong epekto sa kanya. Dahil hindi naman niya totoong tatay si Sir Fernando, kaya lamang hindi rin maiwasan na mahabag siya sa matanda, lalo pa at napalapit na ang loob niya rito. Parang tatay na rin kasi ang turing niya rito sa loob ng isang buwang magkasama sila. Nang mga sumunod na araw ay nagsasagawa ng investigasyon si Brittany upang malinawan siya. Hindi kasi siya makatulog gabi-gabi sa kakaisip. Isang araw, nang umuwi siya sa bahay, ay saktong nagpaalam naman si Cherry na may pupuntahan lang siya. Kada Biyernes kasi ng alas 5 ng hapon ay palagi itong umaalis ang bahay at umuwi lamang ito ng alas 11 ng gabi. Consistent ito. Kaya naman nag-book siya ng grab car upang sundan si Cherry. Nagsuot siya ng sombrero. Nagsuot siya ng salamin sa mata at face mask upang hindi siya makilala nito. Sinabi niya sa driver na sundan lamang ang kotse ni Cherry na siya namang sinunod ng driver. Matapos ang 30 minutes ay huminto ang kotse ni Cherry sa isang neighborhood sa Pasig. 2-story house ito at may garahe. Huminto rin ang grab car sa tapat ng katapat ng bahay na pinaghintuan ni Cherry. Bumukas ang gate ng bahay upang makapasok ang kotse. At ang nagbukas nito ay walang iba kung hindi sa Alexander. Nang makapark ng kotse si Cherry, ay lumabas siya ng kotse. At saka naman ito hinalikan sa pisngi ni Alexander. Matapos halikan ni Alexander, ay hindi pa ito nakontento. At sa halip ay hinalikan niya ito sa labi ng mabilis. Tsaka pumasok ang mga ito sa loob ng main door ng bahay. Hindi makapaniwala si Brittany sa kanya natuklasan na kumpirma niyang niloloko lamang ni Cherry si Sir Fernando. Hindi siya makatulog ng gabing iyon dahil sa konsensya sa matanda. Hindi siya matahimik. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sasabihin ba niya ito sa matanda o ililihim na lamang niya ito hanggang sa mamatay ito upang hindi ito masaktan. Sa huli, pinili niyang ilihim na lamang ito dahil kapag nalaman ito ni Fernando ay palalayasin ito si Cherry at madadamay pa siya sa pagpapalayas dahil sigurado siyang sasabihin ni Cherry sa matanda na hindi siya ang totoong anak nito. Masyado na siya nag-e-enjoy sa pagpapanggap at hindi niya afford na mawala sa kanya ang lahat ng blessings na tinatamasa niya ngayon. Lumipas pa ang mga araw, nagtungo si Sir Fernando sa ospital kasama ang kapatid nito upang magpa-dialysis. Gusto sana niya sumama pero hindi na niya ito inabutan dahil galing siya sa school. Bumisita na naman si Alexander sa mansyon. Sa tuwing wala ang matanda ay saka naman dumadalaw si Alexander.
Nakita pa niyang pumasok ang mga ito sa kwarto ni Sir Fernando. Habang siya hindi mapakali ay may katanungang sumagi sa isipan niya. At ito ay ano ba talaga ang intensyon ni Cherry nang pakiusapan siya nitong magpanggap bilang anak na matanda. Kung hindi naman pala mahal ni Cherry sa Fernando, ay naisip niyang bakit pa gumawa ito ng ganitong klaseng effort para lamang magpasaya ang matanda. Kaya isang araw na muling magpa-dialysis si Sir Fernando ay pumasok siya sa loob ng kwarto ni Sir Fernando at nagtago sa ilalim ng malaking kama. Alam niyang dadalaw na naman si Alexander ngayong araw na ito, kaya naman hinintay niyang dumating ang mga ito. Wala pang 20 minutes ay sabay na ngang pumasok ang dalawa. Hay! Kailan ba mamamatay ang matandang yun? Ang tagal niya mamatay. Naiinit na sabi ni Alexander. Nalaki sa gulat ang mga mata ni Brittany dahil hindi ito ang inaasahan niyang marinig mula sa lalaki. Huwag mo munang idalangin yan. Alam mo namang hindi pa niya natatransfer sa peke niyang anak ang mga kayamanan niya. Hintayin muna natin. Napatakip sa bibig sa gulat si Brittany. Kailan ba niya itatransfer doon sa peking anak niya ang mga kayamanan niya? Baka mamaya mamamatay na siyang hindi pala yun natatransfer sa kanya. Sayang lang ang effort natin. Ewan ko ba sa kanya? At bakit natatagalan siyang gawin iyon? Yun na nga lang ang tama na pwede niyang gawin sa buhay niya, pero hindi pa niya magawa. Kinakausap mo na ba siya tungkol doon? Hindi ko sinasabi yun sa kanya dahil ayokong isipin niyang minamadali ko ang kamatayan niya. Ayoko namang magduda siya sa akin. Alam mo naman ang matandang yun, may pagkasuspicious thing ko minsan. Mahal, maligo muna tayo, sabi ni Alexander. Okay, sige. Mapang-akit na sabi ni Cherry. At sunod na lamang nakita ni Brittany na nalaglag na sa sahig ang damit ng dalawa at saka pumasok ang mga ito sa loob ng bathroom na nasa loob lamang ng kwarto ni Sir Fernando. Kaagad kinuha ni Brittany ang pagkakataon na iyon upang makalabas sa kwarto. Sa pagmamadali niya ay nalaglag ang cellphone niya sa ilalim ng kama nang hindi niya nalalaman. Tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto at inilak ito na mabuti. Doon siya huminga ng malalim. Hindi siya mapakali. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Ginagamit lang pala nila ako para mahututan ng mana si Sir Fernandez. Kumuyom ang kanyang mga kamao at napalitan ng galit ang kanyang mga mata. Hindi ako makakapayag na gamitin nila ako para lang sa pasarili nilang interes. Kailangan malaman ni Sir Fernando ang mga kahayupan ng dalawang yun. Kukunin sana niya ang cellphone niya mula sa bulsa niya, pero nang hindi niya ito makapas sa loob ng bulsa niya, ay dito na siya nangamba. Ang ilalim ng kama kaagad ang unang pumasok sa isipan niya. Sigurado siyang naiwan niya ito roon. Gustuhin man niyang pumasok sa loob ng kwarto ni Sir Fernando, ay nag-aalala siya na baka pagbukas niya ng pinto ay tumampad sa kanya ang dalawa. Wala siyang ibang nagawa roon kung hindi ang umupo lamang sa kama habang hindi mapakali. 2 oras ang lumipas ay may kumatok sa kanyang kwarto. Binuksan niya ito at si Cherry ito. Tita Cherry, sabi niya. Pwede ba akong pumasok sa loob? Tanong ni Cherry. Sige po tita. Pumasok si Cherry at sinara ang pinto. Nilak. Naglakad ito patungo sa bintana ng kwarto at tumingin sa kalangitan. Brittany, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat? Pagsisimula nito na usapan. Ano po yun tita? Kabado niyang tanong. Tumingin sa kanya si Cherry nang may seryosong tingin. Mga taong nakikinig sa usapan ng iba. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Brittany dahil sa sobrang kaba. Hindi siya sumagot gawa ng hindi naman tanong ang sinabi ni Cherry para sagutin niya. Isinuksok ni Cherry ang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya at paglabas ng kamay niya ay hawak na niya ang cellphone ni Brittany.
Dahilan upang maunawaan ni Brittany kung bakit ganito ang ikinikilo si Cherry. Lalo siyang kinabahan. Tita, anong ginagawa ng cellphone mo sa ilalim ng kama ng asawa ko? Hindi ko po alam, tita. Hinahanap ko nga po yan eh. Baka po nalaglag doon noong minsan kong binisita si Sir Fernandez. Mabilis na naglakad si Cherry patungo kay Brittany at saka ito sinampal ng malakas sa pisngi. Don't lie in front of my face. Binalibag ni Cherry ang cellphone ni Brittany sa sobrang galit at saka ito pinagtatadyakan hanggang sa mag-crack ang screen nito. Brittany, sino ba ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa kwarto namin? Maka nakakalimutan mong sampit ka lang dito sa bahay na ito. Sobrang kaba ni Brittany ng mga sandaling iyon, kaya walang salitang lumalabas mula sa kanyang bibig. Brittany, subukan mo magsumbong sa matandang yun at papatayin ko kayo ng mama mo. Wag na wag mo ako susubukan. Tita, gusto ko na pong tumigil sa pagpapanggap. Hindi ko na kaya na ganito palang intensyon ninyo. Sobrang nadismaya si Cherry na tama nga ang hinala niyang narinig ni Brittany ang mga pinag-usapan nila kanina. Brittany, tandaan mong makikinabang ka rin dito sa pinaplano kong ito. At wag na wag mong kakalimutan na parte ka ng plano ko. Wala nang atrasan pa ito. Hindi ko po sasabihin kay Sir Fernando ang lahat kapag hinayaan niyo na ako umalis. Aalis? Paano ka aalis? Knowing na buong akala na matandang yun ay anak ka niya. Wala na po akong pakialam kung ano mangyayari sa akin. Basta ayoko lang na gamitin niyo ako sa kasamaan. Kasamaan? Ano bang masama sa ginagawa ko? Wala akong ginagawang masama. Tita, please po, hayaan niyo na po akong umalis. Muli siyang sinampal ni Cherry. Tumahimik ka. Subukan mong tumakas sa mansyon at hahanapin ko kayo ng nanay mo kahit saan mang dako kayo magpunta. Tumahimik ka at pakinabangan mo na lang ang lahat ng blessings na ibinigay sa iyo ng matandang yun. Magpasalamat ka na lang. At saka lumabas si Cherry ng kwarto. Dito ibinuhos si Brittany ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Napaupo na lamang siya sa kama niya at hindi mapakali. Sobrang bigat ang nararamdaman niyang sama ng loob sa kanyang dibdib. Sobrang nahabag siya sa matanda na maghapunan ay sabay-sabay silang kumain na tatlo sa kusina. Siya, si Cherry at si Fernando. Tulala lang siya at nakatingin sa kanyang pagkain. Brittany, anak, kumusta ka? Bakit parang ang lalim ang iniisip mo? Tanong ni Fernando. Pilit siyang ngumiti. Wala po, Papa. May iniisip lang po ako sa school. Boyfriend ba? Ha? Hindi po. Wala po akong boyfriend. Hindi naman kita pinipigilan mag-boyfriend. Basta wag mo lang pababayaan ang pag-aaral. No worries po, Papa. Hindi po talaga ito tungkol sa lalaki. At saka, maliit na bagay lang naman po yun. Sorry po kung nadala ko po yun dito sa pagkain. Kumain ka na lang dyan at wag nang isipin yung problemang iyan. Matatapos din yan. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa mag-isa siyang kinausap ni Fernando dahil may ikukwento daw ito sa kanya tungkol sa kanyang ina. Hindi siya interesadong malaman ang kwentong ito dahil nga hindi naman talaga siya totoong anak. Gayunman, bilang parte ng kanyang pagpapanggap ay nagpakita na lamang siya ng pagka-interes sa kwentong iyon. Ang nanay mo ay isa lamang sa 3 babaeng nakarelasyon ko noon. Dati siyang kasambahay sa mansyon ko. Wala kaming pagmamahala noong una. Kinailangan lang niya ng pera. At dahil mapusok ako ng mga panahong iyon, kaya inalok ko siya ng pera, kapalit ang kanyang katawan. Noong una ay wala naman akong nararamdaman sa kanya, ngunit habang tumatagal ang pagsasama namin, ay unti-unti na ring gumaan ang loob ko sa kanya. Na mapagtanto kong mahal ko na siya, ay tsaka naman siya umalis sa mansyon. Pero ang sabi sa akin ni Betring na siyang kasama niya noon,
Ang dahilan daw kaya siya umalis sa mansyon ay dahil natatakot siyang baka kunin ko sa kanya ang anak namin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang impormasyong iyon. Ganoon po ba, Papa? Naunawaan ko po. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung paano ka nawali sa kanya at kung kamusta na ba siya. Sana ay nasa maayos pa rin siyang kalagayan ngayon. Sana nga po. Gusto ko rin po kasi siyang makilala ng lubusan at para na rin po makumplento ang pamilya natin. Sana nga, bago ako mamaalam sa mundong ito, ay mangyari muna iyon. May luhang tumulo mula sa mga mata ni Fernando at sinundan niya ito ng pagtawa at pagpunas sa luha ng iyon. Pasensya na kung naging emosyonal ako. Pilit nang ngumiti si Brittany. Mas lalo siya nakonsensya dahil sa pagiging busilak ng kalooban ni Fernando. Nga pala anak, gusto mo bang mag-transfer na school sa ibang bansa? Pag-aaralin kita sa ibang bansa kung gusto mo. Hindi na po, Papa. Masaya na po ako rito. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Bukas yan, sabi ni Fernando. Pumasok si Cherry. Dala ang isang tray na may nakapatong na baso ng tubig at gamot. Ano bang pinag-uusapan niyo dyan? At bakit hindi ako kasali? Kunwari ay may pagtatampo si Cherry. Kinuwento ko lang sa kanya ang nangyari sa mama niya. Ganoon ba, mahal? Anyways, heto, at uminom ka na ng gamot. Naalala ni Brittany ang narinig niya noon na pinag-uusapan ni Cherry at Alexander tungkol sa pagpapainom ng maling droga kay Fernando. Nang inumin ni Fernando ang gamot ay hindi ito matignan ni Brittany dahil hindi niya maatim na nakikita kung paano unti-unting pinapatay ni Cherry ang matanda. Kinabukasan ay bumisita muna si Brittany sa kanyang ina. Noong una ay hesitant siya na sabihin ang katotohanan sa ina pero tila may bumulong sa kanya na sabihin ito. Kung kaya't ginawa niya. Anak! Itigil mo ng pagpapanggapong yan! Sigaw ng ina. Mama, gusto ko rin pong tumigil na dahil sobrang nakokonsesyon na po ako. Ang kaso, pinagbantaan po ako ni Cherry na papatayin niya tayong dalawa kapag umalis ako sa mansyon. Brittany, mas pipiliin mo bang mabuhay na nanloloko ng ibang tao o mamamatay dahil may takot ka sa Diyos? Sa Diyos ka matakot, hindi kay Cherry. Kung ako ang inaalala mo, huwag mo yung gagawin dahil hindi ako takot mamatay. Mas gusto ko pang mamatay na lang kaysa mabuhay sa ganitong paraan. Si Cherry, kailangan natin siyang isumpong sa mga pulis para maiwasan ang mga plano niya. Pero mama, madali lang po sabihin yan pero paano kung malaman niyang plano natin? Huwag kang matakot, Cherry. Manalangin ka sa Diyos dahil siya lang ang makakatulong sa iyo. Huwag mong minamaliit ang kakayahan ng ating Panginoon. Kung nagawa nga niyang hiwalayin ang dagat para kay Moises, ito pa kaya? Napaluhan na lamang si Brittany dahil masyado na siyang napapressure. Sige po, Mama, pero pag-iisipan ko po muna ito dahil gusto ko maging ready ako. Tsaka ako gagawa ng plano. Niyakap siya ng ina. Pasensya na anak. Kung alam ko lang na ganito pala ang mga plano ng babaeng yon, sana ay hindi kita pinayagan. Naging selfish ako. Huwag niyo pong sisihin na sarili niyo, Mama. Kasalanan ko pa ito dahil ginawa kong Diyos ang pera. Kinalimutan ko kung paano maging tao para lang gumaan ang buhay natin ng panandalian. Kung mayaman lang sana tayo, anak. Hindi mo ito magagawa. Hindi po, Mama. Hindi po dahilan ng kahirapan natin. Kaya ko yung nagawa. Sadya mas minahal ko lang ang pera kaysa sa moralidad at prinsipyo ko bilang tao. Napaiyak na lamang ang kanyang ina at tumulo ang mga luha nito sa likod niya. Nang gabing iyon ay umiyak si Brittany sa kwarto niya sa mansyon at humingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil sa mga maling desisyon niya.
Ano pa nga ba ang pinakatamang gawin sa ngayon kung hindi ang itama ang pagkakamali niya sa nakaraan? Anila, lahat ng tao ay nagkakamali, pero hindi lahat ng tao ay itinatama ang kanilang kamalian at ayaw niyang maging isa sa mga taong ipapako ang sarili sa mga maling desisyon sa buhay. Kinabukasan ay one-on-one niyang kinausap ang ama sa kwarto nito. Sakto at wala si Cherry ngayong araw na ito dahil nagpunta ito sa bahay ni Alexander. Nakaupo silang dalawa sa magkatapat na sopa. Ano yung sasabihin mo sa akin, anak? Kasi po, Papa, tanong ko lang po if may tiwala po ba talaga kayo kay Tita Cherry? Naintriga si Fernando sa ganitong uri ng tanong ni Brittany. Bakit mo naman naitanong sa akin yan, anak? Sasabihin ko po mamaya, Papa. Pero gusto ko lang pong malaman ang sagot nyo kung may 100% kayong tiwala sa kanya. Naibaba ni Fernando ang tingin niya. May tiwala ako kay Cherry. Siyempre asawa ko siya, pero hindi ganun katatag ang tiwala ko sa kanya. Siguro mga nasa 80% lang ang tiwala ko sa kanya. Natuwa si Brittany dahil kahit papaano ay magpag-asa siyang mapaniwalaan siya na matanda. Kapag po ba sinabi kong may ibang lalaki si Tita Cherry, maniniwala po ba kayo? Muling naibalik ni Fernando ang tingin kay Brittany. Makikita ang gulat sa kanyang mga mata. Paano mo nasabi yan, anak? Si Kuya Alexander po. Siya po ang lalaki ni Tita Cherry. Si Alexander? Pero kapatid niyang lalaking yun. Hindi po yun totoo. Noong isang araw po, na nagpa-dialysis kayo, pumasok dito si Kuya Alexander sa kwarto niyo. Matagal na ako may duda sa kanila, kaya nagtago ako sa ilalim ng kamang ito. At doon ko po narinig ang lahat ng mga pinag-usapan nila. Litong-lito si Fernando sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na kaya itong gawin sa kanya ni Cherry. Hindi lang po yan, Papa. Ang totoo niyan ay pinapainom din po niya kayo ng maling gamot para lalong lumala ang sakit ninyo. Hinihintay po niyang ipamana niyo sa akin ang lahat ng mga ari-arian niyo. Halos madurog ang puso ni Fernando sa kanyang natuklasan. Ngunit may ikinataka siya. Teka, bakit hinihintay niyang ipamana ko sa iyo ang kumpanya? Huminga ng malalim si Brittany. Handa na siyang ipagtapat ang totoo kay Fernando. Sir, ang totoo po niyan ay hindi niyo po ako totoong anak. Nanlaki ang mga mata ni Sir Fernando sa gulat at naguguluhan. Hindi kita totoong anak? Anong ibig mo sabihin? Si Tita Cherry, inutusan lang niya po ako magpanggap bilang anak niyo para kapag naipasa sa akin ang mga kayamanan ninyo, ay kukunin niya yun sa akin. Sir, pasensya na po kung pumayag akong gamitin niya. Hindi ko po kasi alam noon na ganoon pala ang plano niya. Ang akala ko po ay gusto ka lang niyang mapasaya. Nagunahan na sa pagtulo ng mga luha si Brittany. Namuo ang galit sa mga mata ni Fernando para kay Cherry. Brittany, anak, hindi ka ba talaga niya ipina-DNA test? Hindi po, sir. Peke po ang ipinakita niyang DNA test sa inyo. Alam po kasi niyang hindi niyo po yun ipapa-verify kaya confident siyang magpakita ng pekeng DNA test. Brittany, huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan dito. Biktima ka lang ng gahamang babaeng iyon. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi na po kaya ng konsensya ko, sir. Naunti-unti niya akong pinapatay. Sana po ay mapatawad niyo ako. Ngumiti si Fernando. Wala akong galit sa iyo, anak. Nang dumating si Cherry, ay 7:00 na ito ng gabi. Kumain sila ng hapunan sa kusina. 5 sila roon na nakaupo at naghahapunan. Si Brittany, si Fernando, si Cherry,
si Dennis, na siyang doktor kung saan kinuha ni Cherry ang peking DNA test at isa pang doktor na kakilala ni Fernando. Samantala ay nakatayo si Mang Ben at Aling Berting sa kanyang gilid. "Oh, Mang Ben, Aling Berting, anong ginagawa niyo dyan?" Pagtataka ni Cherry. Ipinatawag ko sila rito dahil may sasabihin sila sa atin. Mang Beng, Aling Berting, ano yung gusto niyong sabihin sa akin? Hindi mapanatag si Mang Ben. Kasi po, matagal na po namin pinagdududahan na may relasyon sina Ma'am Cherry at Sir Alexander. Napahinto sa paggalaw ng kutsara at tinidor si Cherry. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang kaba. Pwede mo bang ikwento sa amin ang lahat? Sabi ni Fernando. Kasi po, matagal na ito. Nakita ko po si Ma'am Cherry na niyakap sa likod si Alexander noon sa balcony ng kwarto ninyo. Para hindi po sila magkapatid ng araw na yun. Talaga pong may relasyon sila. Sabi ni Ma'am Ben. Aling Berting, ikaw naman, may sasabihin ka ba? Mayroon po, sir. Kapag wala po kayo rito sa bahay, palaging bumibisita rito sa bahay si Alexander at pumapasok silang dalawa sa kwarto ninyo. Minsan umaabot sila ng 2 oras doon. Hindi po namin alam kung ano ang ginagawa nila doon dahil palagi pong nakalak ang pinto. Sabi ni Aling Berting. Mang Ben! Aling Berting! Ano bang sinasabi niyo dyan? Sigaw ni Cherry na punong-puno ng galit at takot ang mga mata. Huminga ng malalim si Fernando. Brittany, sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi po ninyo ako totoong anak, Sir Fernando. At inutusan lang po ako ni Ate Cherry na magpanggap bilang anak niyo upang makuha niya ang mga kayamanan ninyo, sabi ni Brittany. Nagkatinginan sa gulat sina Aling Berting at Mang Ben. Ang 2 doktor naman ay nagulat din. Higit sa lahat ay nagulat ay si Cherry. May kasamang takot ang gulat sa kanyang mga mata. Brittany, ano bang sinasabi mo dyan? Dennis? Pahiwatig ni Fernando sa kaibigan doktor. Naglaro ng lalamunan si Dennis. Totoo ang sinabi ni Brittany na hindi mo nga siya totoong anak. Nakiusap lang siya sa akin na gumawa ng peking DNA test dahil gusto kanyang mapasaya bago ka mamaala sa mundong ito. Pero Fernando, I swear to God, hindi ko alam na intensyon niyang nakawin ang mga kayamanan ninyo. Dennis, ano bang sinasabi mo dyan? Totoong DNA test yon. Sa galit na Fernando, ay tinapunan niya ng tubig si Cherry. Huwag ka na magsinungaling na babae ka. Huwag ka na magpanggap dahil huling-huli ka na namin. Napakawalang hiya mong babae ka. Matapos kitang patirahin sa mansyon, ay ganito pang igaganti mo sa akin? Fernando, huwag mo sabihing maniniwala ka sa kanila. Ako ang asawa mo. Itinapon ni Fernando ang pagkain niya sa mukha ni Cherry dahil sa labis sa galit. Namumula na siya sa sobrang galit. Lumalabas pa ang mga ugat nito sa noo at leeg. Hindi na kita asawa ngayon. Ipapakulong kita dahil sa pagtatangka mong patayin ako. Ang akala mo ba ay hindi ko alam na pinapainom mo ko ng maling gamot para lalong lumala ang sakit ko? Hindi yan totoo. Huwag ka na magsinungaling, Tita Cherry. Aminin mo na lang ang totoo at humingi ng tawad. Baka sakaling mapatawad ka pa ni Sir Fernando, sabi ni Brittany. Nagpunas sa mukha si Cherry dahil punong-puno ng pagkain ang mukha niya. Ikaw, taksil ka. Ikaw ang nagsabi ng lahat ng ito, hindi ba? Oo, dahil hindi ko na maatim ang lahat ng kasamaan mo kay Sir Fernando. Pinagbantaan mo pa nga ako noon na papatayin mo kami ni Mama kapag sinabi ko ito kay Sir Fernando. Pero maraming salamat sa Diyos dahil ginabayan niya akong itama ang mga pagkakamali ko. Ito na ang pinaka-pinagsisisihan kong desisyon sa buhay ko. Palaban na sigaw ni Brittany.
Hinawakan ni Fernando ang kamay ni Brittany. Anak, wala kang dapat na pagsisihan. Tama lang na pumayag ka magpanggap na anak ko. Dahil kung hindi mo yung ginawa, hindi ko makikita ang tunay kong anak. Naguluhan ang lahat sa sinabi ni Fernando. Sina Mang Ben at Aling Berting ay nagkapalitan ng mga nagtatakang tingin. Ano pong ibig niyo sabihin, Sir Fernando? Nahanap niyo na po ang totoo niyong anak? Tanong ni Mang Ben. Oo. Nagulat silang lahat. Gabi, sabihin mo sa kanila ang totoo. Utos si Fernando sa isa pang doktor. Naglaro ng lalamunan si Gabi at kinuha ang isang DNA test mula sa kanyang dalang bag. Ang totoo niyan ay nang ipakilala ni Cherry sa akin si Brittany bilang ang aking anak, ay malakas na ang kutob kong si Brittany na talaga ang anak ko. Pero tila ba may bumubulong sa akin na magsagawa ng sarili kong paternity test kay Brittany. Ginawa ko nga yun. 3 araw lamang matapos tumira dito sa Brittany sa mansyon. Gabi, sabi mo sa kanila kung ano ang naging paternity test result sa amin ni Brittany. Sige po, sir. Gusto ko lang pong linawin sa inyo na walang halong daya ang paternity test na ito. Isinusumpa ko sa Diyos sa puro katotohanan ang nakalagay sa test na ito. Batay sa isinagawang test, sina Sir Fernando at Brittany ay totoo nga mag-ama. Nagulat ang lahat, lalo na si Brittany sa kanyang nalaman. Muling nagsalita si Fernando. Noong nalaman kong totoo ngang anak ko si Brittany, ang akala ko ay nagsasabi talaga ng totoo si Cherry. Kaya labis ako nagulat nang malaman kong pinagpanggap lang pala niya si Brittany. Mabuti na lang at lingid sa kaalaman niya ay ang totoo ko talagang anak ay si Brittany. Papa, totoo po ba talagang kayo ang papa ko? Emosyonal na sabi ni Brittany na hindi makapaniwala. Oo, Brittany. Kaya nga huwag kang magsisi na tinanggap mo ang panloloko ni Cherry sa akin dahil kung hindi mo yung ginawa ay hindi kita matatagpuan. Napaiyak na lamang si Brittany at niyakap na mahigpit si Fernando. Si Cherry ay nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Pakiramdam niya ay nawasak ang lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Tila ba wala na magandang kinabukasan ang maghihintay sa kanya. Huwag ka nang umiyak, anak. Itinadhana na ng Diyos na muli tayo magkita sa ganitong paraan. Kaya wala kang dapat na ikakonsensya. Malinis ka sa paningin ng lahat. Fernando, pasensya na rin kung pumayag akong gumawa ng fake DNA test upang tulungan si Cherry sa plano niyang pagpanggapin ang totoo niyang anak bilang ang anak ninyo. Nagawa ko lang yun dahil sang-ayon ako kay Cherry noon na mapasaya ka. Naalala ko pa noon na palagi mong ikinukwento sa akin ang nawawala mong anak. Sabi ni Dennis. Dennis, masama ang loob ko sa ginawa mong iyon, pero pinapatawad na kita. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita irereklamo kahit illegal ang ginawa mo. Maraming salamat. At ikaw naman, Cherry, ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na rito kung ayaw mong ipakulong pa kita. Cherry, hindi ka malamba hihingi ng tawad kay Fernando? Tanong ni Dennis. Wala akong kailangang ikahingi ng tawad sa inyo. Hanggang sa huli ay ma-pride pa rin si Cherry. Actually, may aaminin ako sa iyo, Fernando. Ang nanay ni Brittany na kasambahay noon na si Sheila. Ako ang nagsabi sa kanya na kukunin mo sa kanya ang anak ninyo at palalayasin mo siya kapag naisilang na ang bata. Gumawa ako ng kwento para kusa siyang lumayas sa mansyon. At probably, dahil sa ginawa kong yun, baka namatay na siya sa aksidente. And then, baka may kumuha sa anak niya at ipinamigay sa ina-inahan ni Brittany ngayon. Labis na nabigla si Fernando. Anong sabi mo? Ikaw ang nagsabi nun sa kanya? Oo, ako nga. Proud sabi niya. Kaya lang niya ito sinabi ay dahil gusto niyang lalong galitin ang matanda.
Sa ganitong paraan na lang siya makakabawi sa pagpapalayas ito sa kanya. Labis na nagalit naman si Aling Berting sa kanyang nalaman. Kaibigan kasi niya noon si Sheila. Sa galit niya ay sinabunutan niya si Cherry. Walang hiya ka! Malandi ka! Ikaw pala ang nagsabi nun sa kanyang ingrata ka! Siguro kaya mo yung ginawa para akita sa Sir Fernando. Sabi ni Aling Berting. Ano ba? Bitawan mo ko! Sigaw ni Cherry. Umawat si Ma'am Ben. Aling Berting, tama na yan. Anong tama na? Huwag mo akong pipigilan kung ayaw mong idamay kita. Itong bruhang palang ito ang dahilan kaya nasira ang buhay ng kaibigan ko at ng anak niya. Kung hindi dahil sa malanding ito, hindi sana nagkadaletse-letse ang buhay ng mga mag-ina. Sa galit ni Aling Berting, ay sinabunutan lamang niya si Cherry. Wala sa bahay ni iyon ang umawat dahil alam nilang deserving naman talaga ni Cherry na masaktan ng ganoon. Umiiyak na umalis si Cherry nang mapagod sa pagsabunot si Aling Berting. Pasensya na po, sir. Hindi ko lang po napigilan ang sarili ko. Pero alam niyo pong deserve niyang masabunutan, sabi ni Aling Berting. Ayos lang, Aling Berting. Matalik kayo magkaibigan ni Sheila at alam kong masakit para sa iyo na malaman ito. Matapos kumain ay umalis na rin ang dalawang doktor at naiwan silang mag-ama sa kusina. Papa, pwede ko po bang makita ang itsura ni Mama? Matagal ko na pong gustong malaman kung anong itsura niya. Ipinakita sa kanya ng ama ang isang lumang larawan ni Sheila. Nakangiti si Sheila sa larawang iyon. Napakaganda po pala ni Mama. Para siyang artista. Kaya nagustuhan ko siya. Papa, hindi po ako susuko na mahanap siya. Hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan siya, hindi ako matatahimik. Sana nga ay mahanap ko siya. Huwag kang titigil. Hindi katulad ko na sumuko na. Papa, sana po ay muli tayo makumpleto. Yun din ang pangarap ko. Matapos nga noon, ay ipinagpatuloy lamang nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Wala na ang lahat ng mga gamit ni Cherry. Tangi si Brittany lamang ang nag-aalaga sa kanyang ama sa tuwing wala siyang pasok. Ikinuwento din ni Brittany ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya magmula nang ampunin siya ng ina-inahan. Nakiusap si Brittany kung pwede bang patirahin sa mansyon ang kanyang ina-inahan at pumayag naman si Fernando. Ipinagpatuloy ni Brittany ang kanyang pag-aaral. Matapos lamang ang 5 taon, ay namaalam na ang kanyang ama. Naiwan sa kanya ang lahat ng mga ari-arian nito. Na makapagtapos siya sa kolehiyo, ay hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa na mahanap ang ina. At isang araw nga, ay nahanap niya ang ina sa gilid ng kalsada bilang pulubi. Awang-awa siya sa kanyang ina. Nagpakilala siya bilang ang anak nito at doon ay nag-iyaka sila habang yakap-yakap ang ina ng mahigpit. Sobrang saya nila na muli ay nahanap nila ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Brittany. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kanyang kwento at kinapulutan ng magandang aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!